Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Panoorin at pakinggan. Panoorin at pakinggan. Pag-usapan natin ni Juvie de Guzman. Dito lamang sa Margo TV Philippines. Margo TV Philippines. Ito'y tumatalakay sa siyensya, teknolohiya, current events, turismo, komisyon ng wikang Pilipino, personalidad, problemang may solusyon, health and wellness, at iba pa. Pag-usapan natin ni Juvie de Guzman. Dito pa rin sa Margo TV Philippines. Yes! Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan sa loob at labas ng bansa. At syempre, alam niyo po, napakaswerte po natin ngayong araw na to kasi walang ulan, walang bagyo dito sa Metro Manila, kaya napakaswerte po namin. At alam niyo naman, galing po kami sa iba't ibang lugar, sa Kapastarlac, galing po kami sa kung saan-saan, sa ngalan ng public service. At dahil nga po marami tayong mga nakita, nasubukan, napag-isipan ko na yung mismong kasama namin, si Attorney Ces. Yan, si Attorney Ces Pedrosa ay makakadaupang palad natin para sa mga iba-ibang kaalaman ukol sa mga legal na bagay. Yan. Magandang umaga po. Yes. Yes. Tita Cres, yan. Bumati muna kayo sa ating mga taga-subaybay. Yan. Ay, magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa aming programa sa Margo TV Philippines. Yes, na pinangungunahan po ni Miss Juvie de Guzman. Wow. Ang ating woman. Salamat. Alam mo, Attorney, natutuwa po ako kasi hindi ka halatang walang tulog. Okay. At tayo naman po ay bumabati rin po tayo sa management ng Margo TV Philippines. Hello po sa inyo. At sa ating mga technical partner, nandiyan si DJ at si Chris. At salamat po sa aming mga kaagapay pa rin dito sa aming produksyon. Nandiyan si Ate Nessie, si Ate Nessie Rosales and Company. Marami yan. Sabi nga, the more, the blessing. Sabi nga, kailangan marami kayo, parang mas marami blessing daw. Well, that's nice. Okay. Ayan, Attorney. Ayan, si Attorney kasama natin ngayon, no? Attorney, gusto ko lang po malaman, ano po ba ang pinagkakaabalahan ninyo ngayon? Yun lang. Ay, nako. Napakarami pong trabaho namin tungkol po doon sa ating mga kababayang mga ita sa Bamban Tarlac. Masyado po silang nagigipit o hindi masyado silang inaasikaso ng ating pamahalaan pagdating sa kanilang mga karapatan. Yan po ang aming ipinaglalaban sa ngayon. Parang ang nangyayari po sa lahat ng sulok ng Pilipinas, may problema ang mga ita, no? Ayun po ang napansin po namin. Pero hindi ko nga po maintindihan sino pa po ang lalapitan nila kung ang mismong departamento na dapat nilang matakbuhan at asahan ay mukhang yun pa po yung nagbibigay ng ilang problema sa kanila. Well, mga kaibigan, yung mga issue na yan ay ayon din po sa mga ita kasi sa kwento po nila. So, pabayaan na muna natin yan. Ang pag-usapan natin, dahil si attorney po ay hindi lang po, alam niyo po, ito po ay abogado rin noon pa ng human rights. Woo! Pag sinabi ba, attorney, na human rights, ano po ba yon?
Attorney Chris? Karapatan pantao. Ayun. Karapatan pantao, karapatan mabuhay, karapatan mo sa mga basic necessities. May pagkain ka, meron kang matinong bahay, meron kang maayos na hanap buhay, meron kang edukasyon, may ano yan, kasamang isang Kumbaga, package karapatan din. yan. Karapatan yan. Na nasa konstitusyon natin yan. Ayun. Di ba? Iba talaga kapag nakakaintindi ng Philippine Constitution. Pero alam niyo po ba, Attorney Cres, marami po kasi kaming mga pakiusap noon pa man din. Ako medyo, nung bago pa lang ako sa media, napakarami po palang mga batas ang ating bansa. Mga batas na ang dami rin ang hindi nakakaintindi ng mga batas na yan, di ba? Ito po ba may pagkakataon na ayusin o baguhin man lang o i-amend man lang? Kasi alam nyo, nalalaman lang nila yung batas na meron palang ganon kung ang isang tao ay nagkasala na at hindi ho nila alam na ganun pala yung batas. Okay. Oo nga, may mga batas tayo. Magaganda ang ating mga batas kasi pinag-isipan yan, nagkaroon mga diskurso bago yan mabuo at bago yan balak ipatupad. Opo. Ang mga problema dyan, ang nangyayari, magandang batas pero pagdating sa implementasyon, doon nagkakaproblema. Yan. At saka meron din tayong nasa batas din yan na sinasabing ignorance of the law excuses no one from non-compliance therewith. Kung hindi mo pwedeng maging dahilan na hindi mo nalalaman na may batas na ganyan, na bawal yan. Kasi walang excuse na hindi mo alam. Yun eh. No. OMG! Ganon yun. Nakakatakot! Okay. Nako, attorney. Ganun yun. Excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam na pwede ka nang ma-exempt, wala ka ng kasalanan. Hindi yun. Basta nagawa mo, may batas na ganon. Opo. May ginawa kang kasalanan sa ilalim na ganong batas. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam na may ganong batas kaya mo ginawa itong ganito. Pero attorney, di ba po, bukod sa batas ng Philippine Constitution, nagkakaroon din ng sariling batas yung mga lungsod, halimbawa Quezon, di ba? Manila. Yun po paano ho na nalalaman na yung batas na yun ibig bang sabihin kapag ang nag-put up ng batas na yun ay taga Quezon City, yung batas na yun ay sa Quezon City lang ba ho? Oo, pag Quezon City lang, dahil meron silang local legislative council yan, yung kanilang sangguniang pambayan. Sa Quezon City lang yan mai-implement, sasakop lang yan sa buong Quezon City. Out of Quezon City, hindi na implemented yun. Iba na yan. Ayan yan yung mga tanong nyo guys, kasi alam nyo naman, tayo, sinusunod lang namin yung mga request ninyo. Pero yung mga batas na ganyan, kung inyong pag-aaralan, lilimiin, gusto nyo malaman, kung tumatama ba yan sa talagang mga umiiral na batas, titingnan nyo rin po yan, kung yan ay tumatugma sa ating konstitusyon. Kung wala mo problema, di wala pong problema ang batas. Ayun. Alam mo, teka sandali lang. Okay. Yan. Ang sabi ho kasi, meron hong batas na hindi alam ng iba, maaring hindi alam. Sa Quezon City po kasi, alam niyo po ba yung pagsipol, pagtitig, pagtingin sa isang tao, halimbawa, babae, na hindi ka naman kilala, ay pwede ka palang makulong? Meron? Opo. Quezon City? Opo. Sa'yo ko lang narinig. Ayan. Narinig ko rin lang ito. Hindi. Example ko na lang. Halimbawa, whether it's true or not. Pero, ang akin lang naman tanong dito, kasi yan po narinig ko sa mga ilang nagpasa ng batas na yan. Parang tumapatak yan dyan ng libel. So, ibig sabihin, hindi, halimbawa let's say, sabihin na natin na, kunwari, parang unjust vexation yan yung parang iniirita mo yung tao, nakakairita yung ginagawa mo sa tao. Yung palang pagsipol, pwede palang yung mga ganon. Criminal case yun, unjust vexation. Criminal case na yung mga ganon. Oo. Kasi yung parang nakairita yun sa tao na hindi man na dapat siya mairita, ginawa mo yun. Pwede ka makasuhan. Yun ang mga unjust vexation. Ayun. Para maging
pag-uusapan na, yun naman kasi mababa yung parusa dyan, pinag-uusapan lang yan sa barangay, pinagkaharap yung mga nagreklamo tsaka inireklamo. Inaayos na yan. Ayun. O, Kasi para naman, hindi na no, maulit. okay. Siguro pag maliliit na cases na ganyan, sinusubukan pa rin ng barangay na maisaayos bago umabot sa korte, Then, no? meron talagang batas na sa barangay yan. Pag ang Barangay penalty, level mga lang talaga. 6 months and below, sa barangay level yan. Ayun, Oo. wow. Para ginawa yan dahil napupuro ang korte ng mga Ayun. kaso. Kaya yung pwedeng maayos sa barangay, barangay. Alam nyo ho, yung dami ng kaso sa korte, marami na kasi ang korteng napuntahan no? Kung paglalapat-lapatin mo yung mga papel, pwede na akong gawing pader Alam nyo? Diba? Ganon karami guys. At ito palang mga kaso na to na pinagdaanan, hindi pala basta-basta maitatapon mo to no? Ina-archive yung sinasabi, tinatago na. Kung umaabot yan ng 10 years Oh, or 20 hindi years. ba po pwedeng Oo. 10 nila, years, 20 ilagay sa years. computer, parang Meron, hindi, isa-save kaya na lang? Kasi kung ganito karami, baka makapagpatayo tayo ng building na worth of paper. Kaya Kasi sa dami nga, di ba? Usually, nag-construct talaga na sila ng building for that. Sa Ayun. mga old documents na yan. O kasi parang ganito rin yung nangyayari sa mga kulungan, di ba? Hanggat tumatagal, dumadami rin yung mga nakakulong. Pero, bakit gano'n? Hindi ba yun nababawasan? Kasi yung papel, posible na hindi nababawasan kasi intact yun doon. Oh. Pero yung mga nakakulong, kung papansinin po ninyo, parami ng parami. Imbis na, halimbawa tita, kung sakali, halimbawa, 100 man lang, kung matapos na yung 100 na yun, palabasin na, tapos na tapos na yung mga nakapagsilbi na sila. Alam mo ba yung dati kong na-interview, over na siya sa 10 years ng pagkakakulong base doon sa binigay sa penalty niya. So pinagdusahan niya na ng sobra-sobra. Ano po usually nangyayari sa mga ganito? Hindi dapat yung concerned people, yung mga kamag-anak niya, hindi naman kasi look out na ng estado na tingnan yan dahil marami na silang ay mga kamag-anak o yung abogado niya. Opo. Yung mga abogado niya. Nangyayari talaga. Magpapal sila ng motion for the release ng preso. Okay. Guys, may tumatawag ng mga scammer ngayon. Kaya kasi yung scammer ho kasi na laging tumatawag na kahit wala namang importante later. Sige po. Ayan, sige po. Okay, so mag-ingat din po kayo sa pagsagot-sagot ng telepono ninyo sa mga scammer dahil mga ilang beses na, no? Na bisan magugulat na lang po kayo, pinapautang kayo na hindi mo kayo nag-uutang. Bibigyan na lang kayo na your loan is approved. Paano nangyari yun na hindi ka nga umutang tapos your loan is approved? Just click the button for you to withdraw the money. Wow! Kaya ingat-ingat din po kayo sa mga ganitong sitwasyon. Okay guys, pansamantala wala pa ho si Attorney Cres. Tayo naman po alam niyo ho minsan masarap pag-usapan talaga yung mga legal na bagay dahil marami ho tayong mga kababayan na nagiging kawawa dahil hindi nga po nila alam kung paano nila i-save yung sarili nila, lalo na, di ba, yung ibang mga nakukulong. Guys ito take note, hindi lahat ng mga nakukulong ay totoong may kasalanan. At ang nangyayari pa, komot nakulong na ang kanilang kapamilya, minsan ganun iniiwan pa nila yung mga asawa, iniiwan nila na wawalan sila ng pamilya, parang nahihiya sila o kinahihiya nila, pero hindi pa naman napapatunayan, di ba? Yun nga ang pangit na hindi ko maintindihan sa Pilipinas, yung saga ng akin kasi bakit kinukulong na hindi pa naman napapatunayan? Bakit hinuhuli na hindi pa totoong nangyari? Di ba yung mga tipong gano'n? Ito yung mga batas na dapat siguro ayusin ng ating mga mambabatas, ng ating mga tagagawa ng batas. Kaya nakakalungkot po di ba? Yung mga bintang-bintang, isipin ho ninyo, kapag yung napagbintangan walang pera, kulong siya.
Kaya kayo, lalo na yung mga kabataan, daw kayo sa pag-ikot-ikot sa mga lugar na hindi ninyo kilala ang mga nakatira, sa mga lugar na hindi nyo alam kung anong meron, sa mga lugar na sisilip-silip kayo tapos hindi naman kayo kilala. Naku po, ay baka ikapahamak nyo yan. Yan po yung mga sinasabi natin na huwag kayong basta-basta pupunta sa isang mga barangay na hindi kayo taga roon. Baka kayo po ay mapahamak. Ayan. Okay, back to you, Attorney Cres. Ganito po kasi. Marami po kasi akong kilala. Noon na, medyo matagal na rin po. Marami po akong kilala na napahalo sa isang rally. Yung mga rally ganon. Tapos nakulong siya. Siya po isang abogado abogado siya. Tataka ko ba't di niya na ipagtanggol yung sarili niya eh. And dahil sa kanyang pagkakakulong, walang lumakad ng dokumento niya. Wala siyang nakatulong. At wala rin ang pamilya niya, nawala yung asawa niya, nawala yung anak niya. O in other words, lumagpas sa 10 taon yung kanyang pagkakakulong, ay doon na siya nagtaka, naging curious siya hanggang sa nakatagpo siya ng taong makakatulong sa kanya. So ang point ko lang dito, pwede palang ma-overlook yung mga nakakulong natin. Oo naman. Ano ba ang dapat nating ipayo sa mga ganyan, attorney? Lapit po kayo. Ang dapat mangyari dyan, yung mga pamilya ng mga nakakulong, hihingi ng tulong. Meron tayong Public Assistance Office, yung PAW na sinatawag. Humingi kayo sa kanila ng tulong. Baka naman pwede na nga lumabas sa inyong mga kamag-anak dahil sa kanilang matagal na pagkakakulong. Yun po ang una ko maipapayo po sa inyo dahil libre po ang serbisyo ng Public Assistance Office. Yon. Meron po yan sa lahat ng bayan sa buong bansa. Wow, palakpakan natin ang PAO. Okay, what I'm saying, attorney, It's not public assistance, it's public attorneys. Public Attorney's Office. Gumagana yung Ayan. pagkatulad ko. Parang hindi napuyat Okay, pasensya na kayo. Kami po ay puro mga puyat dahil alam niyo naman ewan ko ba, bakit yung problema ng iba? Problema rin namin. Talagang masarap sumakay sa mga problema ng iba. Hindi, ganun talaga. Alam niyo, once na naging pamilya mo na talaga parang feeling pamilya lang, no? Hindi na natin mayaalis yun. Ganun no talaga. Pati problema, sinasakyan na rin. Okay. Ito naman, attorney, yung sinasabi ko sa iyo na abogado na nasabit. Mm-mm. Kasi actually, hindi siya kasama dun sa riot Oo. Ang problema, nanonood siya. Nakuha At siya. sa kanyang panonood, isa siya sa mga nadampot at nasintensyan sila kasi po, may mga namatay din. Because of that, lumaki yung problema, no? What he is saying is that napagsentensyahan niya na yung Pero attorney, yung sabi mo, tutulong ang mga kamag-anak, pero sa kanya, walang tumulong. At nawala yung kamag-anak, nawala yung asawa, pati anak. Paano to? Meron ding mga charitable institutions, meron yung mga religious institutions na nag-visit sa mga penal institutions, Opo. sa mga kulungan. Ini-interview nila yung preso, yung nakakulong. Then kung base sa kanilang findings na pwede na nila itong matulungan para makalabas, through their efforts, nakakalabas din sila. Ayun. Meron ganun, may mga institusyon na ganyan. Nako, kung meron Kaya kayong, yes, dapat mag-move kayo kasi huwag niyo naman patagalin yung mga buhay ninyo dyan. Nakakaawa rin. Alam mo, attorney, marami pa sa kanila hindi totoong nagkasala. Oo, marami yan. Marami talaga. Yun po yung alam nyo, dapat yung justice system natin mabilis pala Hindi matagal. At saka yung mga nandyan sa Supreme Court, siguro isa man lang sa inyo maging bayani, tumayo kayo sa inyong kinatatayuan at dapat ipagtanggol ninyo yung ating mga kababayan na dapat meron na hong result, may decision na. Tulungan nyo naman hong ma-implement. Kasi kung may decision na, tapos pag dumating na naman sa Supreme Court, hindi ma-implement dahil nga po sa ibang maraming reason, di ba? Meron hong kakampi at hindi kakampi dyan. Oy, take note. Marami tayo dyan. Hindi kasi Juvie, Paano po? ang sa Supreme Court, sila Opo. ang final reviewer ng kaso. Okay. Pero pagdating ng implementasyon, bumabalik yan sa korte kung saan niya nagsimula. Doon ang implementasyon. Okay. Kaya doon pupunta yung mga gustong tumulong sa mga
overstaying na sa ating mga kulungan para sila mailabas. Ayun. Ang siguro pwede nating gawin, makipag-coordinate. Meron siguro tayong isang organization na pwede nating itayo na pupunta sa magvi-visit sa mga kulungan, magkakaroon para ng Oh, how I wish magkaroon Isa- tayo ng foundation ng ano, ganon, for that. oo. Gagawin natin yun, tutulungan natin yung mga nakakulong. Ano ba, kailangan na ba silang makalabas? Siya yan. Meron dapat isang tumututok na ganyan. So, Isang ibig- organisasyon o ano. So, ibig Oo. sabihin, attorney, meron palang posibilidad na na-overlook pala yung mga cases sa mga nandun sa loob? Oo naman, meron. Okay. Napapabayaan. Napapabayaan. Pero minsan, kasi kulang din sa totoo lang. kulang ng tao Kulang yata din ng eh. taong ating pamahalaan para i-review lahat yung karpeta, tawag yung records ng kada preso. Libo-libo kasi yan eh. Oh. Tapos may nakakulong, may darating na naman. Ganun kasi eh. Alam naman natin ang ating pamahalaan, pagdating dyan sa mga tao, talagang kulang tayo. At saka ang isa pang Mhm. problema sa bansa natin, guys, kapag napapalitan na liderato, parang nag-iiba yung sitwasyon eh. Nag-iiba yung, halimbawa, dati, okay naman sila na manood ng TV kasi kailangan yung mga nakapreso, Mhm. updated din sila sa nangyayari sa labas, Mhm. di ba? Huwag naman natin gawing ignorante yung mga tao dyan. Pero, pag dumating naman yung isang liderato, bawal na may TV na. Di ba? Bawal na yung, alam nyo, ako naman kasi tita, solo ako as a media practitioner. I'm doing what I can do, no? Dumating sa punto, nung time na nakakulong si Halos Hos, Okay. during that time, alam niyo po ba, nakapasok ako sa loob na, syempre, nalaman nilang taga-media ako, syempre, ang dami bawal. Lahat ng gamit ko, hinold, tinago muna dun sa isang taguan sa gate, ng ano. Pero nakapasok po ko, kasi gusto kong alamin, ano ang sitwasyon sa loob. Napagbigyan ako that time, pero alam niyo, hindi ko naisip, na nawalan akong takot that time. Hindi ko naisip na posible ring di na ako makalabas, di ba? Posible ring may mangyari sa akin. Pero alam nyo, nung ako'y nakapasok sa loob, nung moment na nakakulong si Halos Hos, ito po yung ama ng mga may-ari ng ng tape production ng Itbulaga. Yan sila po yun eh. Ayun, father nila yon. Okay. Yung time na yon na nandyan ako sa loob, parang hindi kulungan eh. Ang linis-linis. Nung time ni Halos Hos napakalinis ng lugar. Merong video okay that time, no? In fact, kinantahan ko rin sila dahil sabi nila, Ma'am Juby, kanta ka naman. Ako naman, without thinking na nasa loob ako ng maximum yun eh. Kasi ang daming maximum siya. maximum yun, ang tawag doon? Rape kasi. Oo, basta maximum yung lugar na yon na bago ka makapunta sa pinaka-inner nun, dadaan ka sa maraming proseso. Pero thankful ako sa Panginoon kasi naranasan ko makita ang kanilang sitwasyon. At alam niyo po ba, merong kulungan doon para doon sa mga high-end. May kulungan doon para doon sa mga, basta iba-iba. Merong mga foreigner, merong mga Pinoy. Tapos nakita ko po sa loob, meron ding libreng check-up sa mga doon, prisoner. Pero nung hindi ko makakalimutan, yung may mga kubol-kubol na sinasabi, actually nakakaganda ho yun eh. Ang sa atin lang naman ho, sabihin na natin sila ay nakakulong. Pero siguro wag naman ho nating bigyan pa ng another problem yung mga tao kasi psychologically parang pag nawala na ho sila ng saysay sa loob mismo, parang sila na rin nakakapatayan eh, di ba? Ewan ko lang kasi based on my own experience psychologically, nagkakaroon ng problema yung mga prisoner ho doon. So, nung nandun ako sa loob, hindi nga nila alam na hindi ako taga-loob. kasi taga-media ako, although meron akong mga sinusulat, nire-record ko sila, at may cellphone ako, sana, pero hindi ko nadala yung cellphone, talagang mahigpit po. Binawal po yon. Okay, nakita ko po dun si Sir Halos Hos. In fact, na-interview ko po siya pero nung moment na yun dahil wala nga po akong cellphone. So anong nangyari po, puro kwento na lang ako. Kwentuhan, di ba? Alam niyo po, inasikaso pa ako doon. Meron akong parang may nagpakain sa akin ng sopas doon. Ma'am, kain ka muna. May nag-asikaso sa akin, may nagtimpla sa akin ng kape. Pero hindi ko alam kung saan nagagaling yung mga pinapakain.
Dalawa ho kami noon, kasama ko rin yung isang taga-NGO, pareho kami babae. Pero siyempre, dahil ako yung media practitioner, ako lang yung nakakapagsalita, no? Tapos, nakakita po ako doon ng mga grupo na namimili ng, alam niyo po ba yung mga plastic bottle na kulay green? Mm. Oh, sila pala ang gumagawa ng mga flower base na magaganda. So, ibig sabihin, meron silang ginawang livelihood mismo doon sa Sa loob. loob. Kasi, ang katwiran nila, sabi ko, ba't nagla-livelihood do kayo? Hindi ba bawal na magkapera kayo dito sa loob? Ginanon ko lang. Sabi nila, hindi ma'am, kasi yung pera naman po na nalilikom namin dito sa aming, kasi may talent sila eh. Mm. Sabi nila, sayang naman po yung talent namin kung hindi na. Tapos, binibili nila yung mga bote na green na yon ng soft drink na maliliit naman. So, ginagawa lang flower base yun. Alam nyo, binibili po nila ng 5 piso bawat isa. At yung 5 piso na yun, kapag na-design na nila, alam nyo kung magkano na ibebenta na ho nila ng 50 pesos. So nakita ko, kung ganon ang gagawin ng mga taong hindi nakakulong, hindi siguro gagawa ng masasama yun eh, di ba? Walang maraming magugutom. Opo, kasi kung sa loob nagagawa yung ganun, dapat sa labas, ipahintulot din ng pamahalaan na itong mga tao na ito ay maghanap buhay sa sarili nilang pamamaraan, di ba? Okay, hindi ko rin po naisip na may droga sa loob kasi wala akong nakita mukhang addict dun eh. Di ba ganun naman, Oo. di ba? Kasi alam niyo po, pag nangayayat ka, addict ka daw. Kapag tumaba ka, buntis ka. Ganun. Ganun yung ginagawa doon. Kaya ako po, kasi malawak naman ho ang alam mo, iba talaga yung lagi kang nananalangin. Alam mo, hindi ko naisip na may masamang mangyari, na may masamang kaharap akong tao, yung mga ganon. So, umabot sa punto ko na, pati pala sa yung mga tindahan doon sa Maximum, sa labas, mga dating tirahan din ng iba doon. Bahay po namin yun. Kaya lang po, nasama po ako rito dahil napagbintangan ako, whatever. So, ang ibig ko lang pong sabihin, bakit hindi gawin na paspasan ang desisyon ukol sa kanila para mabawasan, di ba, attorney? Ano sa tingin niyo po? Oh, yun ang problema natin, masyadong mabagal ang ating justice system. Oo. Hindi ko alam kung kailan matatapos yung ganyan. At ang problema, marami na dumadami, nagkakapatong-patong na. Yun ang masakit. Oo. Alam niyo po ba, matagal po ako sa abroad, sa Japan, no? Every 6 months, umuwi po ako ng Pilipinas. Ako po ay nagbo-broadcast din sa Japan na kung saan ay natutuwa naman po ako kasi meron community doon na meron ding mga radio. Actually, itong online na program, meron din sa Japan noon pa. Ganun Oo, siya. ginagawa po nila yon. At the same time, lumalabas din kami sa NHK, Channel 1 sa Japan that time, no? Bukod dun sa pagiging singer ko na ako'y isang OFW dati, no? Entertainer. Alam niyo po ba, no? Ang karaniwang problema ho ng mga Pilipino ho doon, yung pang-aagaw ng asawa. Alam niyo po ba yun? Marami kasi doon na siguro, hindi ko alam kung anong dahilan. Bakit kailangan mag-agaw kayo ng asawa na may asawa? Kahit naman saan lugar, di ba, Oo, tita? meron naman. Masama ho yun, di ba? Yun po yung iba sa mga karamihang nagiging problema. At alam na nilang may asawang Hapon na yung tao o may asawa ng Hapones yung tao, bakit ginugusto pa rin, di ba? At hindi nila naiisip na ito po'y paninira ng pamilya na may pamilya. So, nasasabi ko lang po kung paano po namumuhay ang mga Hapon. Ang isang magandang natutunan ko doon, attorney, yung pag-handle nila ng basura nila. Akalain nyo, lahat ng basurang itinatapon mula sa bahay nila may ID. May address. Ang basura nila. Opo. Para Dahil- malaman kung kanino nang galing. Yes. Dahil po, ang basura ho doon may segregation. Na dapat kapag babasagin, o kaya yung hindi natutunaw, o kaya plastic, o kaya mga nabubulok, yan. Dapat po, may mga sariling araw yan kung kailan mo dapat itapon. Sunugin, ganon. Nakarating po ako sa yung tapunan ng basura ng Japan. Incinerator? Incinerator ba yun? Yung pansunog? No, parang nasa isang bundok na ang dating po niya parang parang bulkan.
na dun sa gitna, dun lahat napupunta yung mga sinusunog nila at magugulat ka, walang amoy ang basura doon. Bakit kaya? Yun. Actually, meron na nag-offer niyan dito sa Pilipinas. Sayang nga po hindi na pagbibigyan dahil ayaw nilang budgetan. Yan ba? Depende pa rin sa leadership, di ba? Sana ito po yung isa. Alam niyo po ba yung basura na nagiging pulbo na lang? Sa atin kasi hindi yun mangyayari kasi sabi nga nila may pera sa basura. Pinagkakaperahan pa yung basura. Doon sa Japan susunugin na lang. Dito sa atin, may pera pa sa basura. Oo nga naman. Pero, saan ba talaga tayo? Hindi ko maintindihan. But, comment ko lang. Abo. Pero attorney meron pa ho tayong 4 minutes para magpaalam. Ang gusto ko lang hong maitanim natin sa mga kababayan natin. Alam nyo, ayaw ho ng Panginoon na may naghihirap. Actually, ayaw ho nila ng tayo'y nagiging masyadong mahirap, pasadaga. Meron ho talagang diskarte na dapat nating gawin. Sa palagay niyo, attorney, ano po ba yung mga magagandang diskarte na maaaring mapulot nila mula sa ating programa? Diskarte. Diskarte para hindi magugutom. Kailangan lang talagang kumilos. Umaga pa lang ay mag-umpisa ng kumilos, papaano kikita, papaano mabubuhay ang pamilya sa mabuting paraan. Maraming bagay dyan, marami kang pagkikitaan na mabuti. Huwag yung isipin mo kung paano ka mga api ng kapwa mo at magnanakaw ka, mapatayin mong kapwa mo para hold upin siya. Yun ang hindi maganda, yun ang ayaw din ng Panginoon. Kaya ang mabuti, pag-isipan kung paano kikita sa mabuting paraan. Take note, guys. Ako naman, alam niyo nung nasa abroad kasi ako dahil nga meron akong mindset na dapat matupad ko yung pangarap ng mama ko. Okay. Dahil sa kagustuhan kong matupad yung pangarap niya, ang diskarte ko dyan, ginawa ko, nagbenta ako ng telephone card. Yan. Sa telephone card po kasi, alam mo naman ng mga Pinoy, mahilig magtatawag yan, lalo na pag na-homesick. At ang homesickness, napakahirap sa abroad. Napakahirap. Yun nga lang kung 1 linggo na hindi mo makita yung anak mo, hahanapin mo talaga, di ba? Sabi nga, walang magulang ang nakakatiis sa kanilang mga anak. Pero ang mga anak, natitiis nila ang kanilang mga magulang. Well, that's true, guys. At syempre, sabi ko nga po, ang diskarte dyan, tingnan nyo sa mga bansang pupuntahan ninyo kung ano yung pwede ninyong pagkakitaan aside doon sa inyong pinapasukan. Pero, kagaya kahapon, na-discuss ko nga po, attorney, na depende rin sa kontrata ninyo kasi merong mga employer na ayaw nilang ang tao nila ay labas naman, di ba? At lagi pong tatandaan ninyo, guys, kung kayo po'y nagpaplanong mag-abroad, alamin po ninyo ang do's and don'ts ng bansang iyon. Dahil yung maaari, yung batas na pwede sa atin pagdating sa ibang bansa, hindi pwede. Lalong-lalo na, attorney, sa Middle East. Napakahigpit po doon. Diba? Parang ang open country na lang, sa nakikita ko yung yung Dubai. Yan, medyo open country yan. Kasi nakikita ko, pwede rin sila mag-inuman. Yun yung mga ilang open country na hindi nakikialam kung anong relihiyon ka. Pero may ilang mga lugar na hindi pwede po. Ayan. Si attorney, naka-abroad na po ba kayo? As tourist sa Hong Kong, Taiwan. Ayun, sa Hong Kong. Ganun. Anong magandang karanasan ang naranasan nyo po sa pag-abroad nyo? Pag sumasakay kami ng tren, wow! Ang galing na system nila sa tren. Dito sa ating balyahan. Doon wala talaga, nila nung guard. At saka ang bibilis kumilos ng mga guard, parang parang kidlat na hinahawi yung tao, tapos biglang bukas yung pinto, natatawa kami. Tapos kahit matatanda na doon, nagtatrabaho pa sila. Sila ang naglilinis ng mga rooms. Matatanda na sila. Para maawa ka rin. Para huwag ka na magkalat. Ayan. Nakita nyo Alam nyo, marami yung magagandang bahagi ang makikita ninyo sa ibang bansa na hindi naman nangyayari sa atin. Pero sana po, ang disiplina po ay talagang tunay na kailangan ng ating bansa. At dyan po naggagaling ang swerte
kung magkakaroon lang tayo ng disiplina. Attorney, paalam na po tayo. Maraming salamat po sa inyong muling pakikinig dito sa aming programang Pag-usapan Natin. Yon! At syempre, ako naman po si Juvie de Guzman, nagpapasalamat po sa inyo. Salamat sa ating mga gwapong DJ. At syempre, kung ano po ang gusto ninyo sa buhay ninyo, mangyayari po yan. Kaya, tayo nang mag-isip ng positibong bagay na pwede nating maging someday, malay mo, maging ganun din tayo. Okay, muli po ako po si Juvie de Guzman. Maraming salamat po. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines.